Pinipilit si Trump na kumilos matapos ang 5 oil tanker ang inatake sa loob ng 24 na oras ayon sa mga ulat na kumakalat sa maritime monitoring. Ayon sa pinakamatibay na kumpirmasyon, 3 oil tanker ang tinamaan sa kipot ng Hormuz malapit sa baybayin ng Oman kasabay ng NATO summit sa Ankara. 2 pag-atake kahapon na yon lahat sa panig ng Oman. Alam ko na may isa sa kanila mula sa Qatar at hawak ko na lahat ng impormasyon tungkol sa kanila. Kaya ang dalawa pa ay isa ay Saudi at isa ay mula sa Qatar. At ang pangatlo na tinamaan ngayon, wala pa tayong kaalaman kung anong uri ng barko yon o kung kanino talaga ito pagmamay-ari. Ikatlo na ito sa ganitong pag-atake. Ayon sa mga ulat kamakailan, inihayag ng UKMPO na bukas na muli ang panig ng Oman para sa negosyo at ito ay pinalawak na. Naganap ang pang-uudyok malapit sa ruta ng Oman, koridor na pinalalakas ng Estados Unidos bilang alternatibo sa kontrol ng Islamic Revolutionary Guard. Dumating si Trump sa Turkey, pinipilit ang mga kaalyado, nagsalita ng mariin laban sa Iran at nangangako may kasunduan o aksyon. Pero ang rehimeng Iranian ay sumagot sa dagat, sa lugar kung saan masakit. Anong gagawin ni Trump na yon? Bakit pinili ng Iran ang rutang ito? Paano pipigilan ng Washington na gawing toll gate ng digmaan ng Hormuz? Ikukwento ko lahat yan. Kung gusto mo ng ganitong klaseng diretsong content na walang paligoy-ligoy, mag-subscribe ka na dahil dito may ganitong video araw-araw. Ang pangunahing pag-atake ay nangyari sa pagitan ng gabi ng ika-6 ng Hulyo at itong Martes, ika-7 ng Hulyo 2026 sa kipot ng Hormuz, ang daanan na nag-uugnay sa Golpo ng Persia at Golpo ng Oman. Ang Al-Hekayat, isang barko ng likidong natural na gas na konektado sa Qatar, ay tinamaan sa kaliwang bahagi at nagpadala ng SOS matapos magkasunog sa silid ng makina. Nailikas ng ligtas ang mga tripulante, pero delikado pa rin dahil hindi ordinaryo ang kargamento ng likidong natural na gas. Pinanagot ng Qatar ang Iran sa legal na paraan sa pag-atake, itinuturing itong matinding paglabad laban sa barko ng bansang tagapamagitan sa Washington at Tehran. Pinatindi nito ang bigat na insidente dahil hindi ordinaryong target ito, barko ng isang bansang nagsusulong ng pag-uusap. Tinaman din ang Saudi oil tanker na Edian malapit sa baybayin ng Oman. May mga hindi pa tsak na detalye tungkol sa uri ng tama, pero mahalaga na nadagdag na naman ang isang barko mula sa bansang Arabo sa Gulpo sa listahan ng krisis. Gusto ng Tehran na gumamit ang mga barko ng mga rutang aprobado tanggapin ang koordinasyon ng Iran at ituring na pang-uudyok ang presensya ng Amerika. Kapag nagbubukas ng alternatibong ruta sa Oman ng Washington, tumutugon ang rehimen ng babala, banta, harang at atake. Ito ang taya ng Iran. Unti-unting ipatanggap sa mundo na ang kipot ng Hormuz ay gagana lang kung papayagan ng Iran. 3 linggo na ang nakalipas, nagkaroon tayo ng gabi kung saan 22 barko ang umalis sa kipot ng Hormuz. Isang kilalang makina ng paggawa ng pera na dati di naririnig ng karamihan. Sasabihin ko sa iyo, Michael, kapag nakita mo ang mga numero, parang maliit na ang lahat ng iba pa. Inilalarawan ng White House ang pagbubukas muli ng Hormuz bilang sentro ng pressure ng Amerika sa Iran. Sabi ni Trump, magkakaroon ng kasunduan o tatapusin ng Estados Unidos ang trabaho. Pinataas ng sinabi niya ang tensyon. Sumagot ang rehimen ng Iran sa ibang paraan. Ginamit ang mga barkong pangkalakalan bilang target ng pressure. Malaki ang halaga ng katahimikan ng Washington dahil bawat oras na walang tugon ay tila nagpapalakas ng loob sa Tehran na subukan ng pulang linya. Ang summit ng NATO sa Ankara ay hindi sinasadyang naging entablado ng krisis na ito. Dumating si Trump sa Turkiya, naniningil sa mga kaalyado, nagrereklamo sa kulang na suporta sa digmaan kontra Iran at humihiling ng mas malaking ambag militar ng Europa. Kasabay nito, inaanunsyo ng alyansa ang bilyon-bilyong kontrata sa depensa at sinubukang ipakita ang pagkakaisa. Nagtanong pa si Hormuz, anong silbi ng pagpapakita ng lakas kung nananatiling vulnerable sa drone, misil at mga banta sa radyo ang isang mahalagang ruta? E ameaças por rádio marítimo. Ginamit ng Iran ang sitwasyon sa bansa para palakasin ang kanilang posisyon. Sa Qom at Tehran, sinamahan ng mga tao ang libing ni Ayatollah Ali Khamenei na namatay sa mga pag-atake noong Pebrero.
Ginamit ng rehimen ang mga larawan bilang ebidensya ng pagkakaisa at paglaban. Para sa Tehran, naging pampulitikang gasolina ang mga seremonya. Namating dalawa. Satu, lima, satu, walo. Ada. Pinagtibay ng ministro ng ugnayang panlabas ng Iran, Abbas Araghchi, ang linyang ito nang sabihin niyang hindi uusad ang huling pag-uusap hanggat nagpapatuloy ang mga banta. Binanggit niya ang memorandum ng pagkakaunawaan at hiniling na igalang ito ng Washington. Sinusubukan ng Iran na baliktarin ang presyon. Lumabas sa New York Times na nagbabala ang Estados Unidos sa Iran sa tulong ng Qatar at Pakistan na habang may negosasyon sa Islamabad, balak ng Israel patayin ang mga negosyador. Nag-emergency landing ang eroplano ni Galibar sa Hilagang Paliparan dahil sa mga fighter jet ng Israel. Mga fighter jet na papalapit sa Teheran. Madalas nating akalain na ang mga mamamatay tao ay mula sa kalaban. Ngunit hindi natin napapansin na may isa pang pinagbumulan ang mga ito. Ayaw niyang tratuhing akusado sa pag-atake ng mga barko, kundi magpakitang biktima dahil sa rutang binuksan nang wala siyang pahintulot. Kalkuladong manyoblang pampulitika ito, pero mas mabigat pa rin ang realidad sa dagat kaysa salita lang. May mga barkong tinamaan, inilihis ang trapiko, umatras ang mga sasakyang dagat at natakot muli ang kumpanya ng siguro at operator sa ruta. Tumaas ang presyo ng langis at naunawaan ng merkado na hindi lang ito isang hiwalay na insidente. Isa itong babala ng ligtas na pagdaan sa Hormuz ay malayo pa ring masiguro. Matagal na nagbabala si Professor Robert Pape na posibleng lumala ang sagupaan sa Agosto kung gagamitin ng Iran ang kanilang posisyon sa Hormuz para sa paniningil, selektibong diskwento at ekonomikong presyon. Kung titingnan mo ang Agosto, paano magsasalubong ang layuning ito at ang pagtaas ng impluensya nila sa Hormuz? Iyan ang inilagay ko sa pagsusuri ng patibong ng paglala. Iyan ba ang tinatalakay ng pagsusuri? At ang iniisip ko ay, at oo, ito ay isang posibleng senaryo, masasabi ko. Hindi ko masasabi na ito ay tiyak na sigurado, pero sa tingin ko, ito ang pinakamalamang na senaryo. Hindi lang sila maniningil, magkakaroon din sila ng mga kondisyonal na bayarin, depende kung kaibigang bansa ka. Pinag-uusapan na nilang gawin ito sa China. Ngayon sa China, magkaibigan sila. At paano nila yon tinutukoy? Tingnan mo kung anong sinabi ng kagawaran ng ugnayang panlabas. Hindi nila sinusuportahan ang hukbo ni Zenoy Noir sa digmaang ito. Dito naman, gagawing bansang kaibigan ang Kuwait. Tama ba? Paano naman makakakuha ng ganon ang ibang estado sa Gulpo na kaalyado rin? Walang singil o mas mababang singil, alam mo na. Bueno, mabigat ang ideyang iyan. Pwedeng iba ang trato ng Tehran sa mga kaalyado at mahahalagang mamimili habang pinipilit ang mga bansang malapit sa Estados Unidos sa ibang paraan. Hindi lang ito magiging pinansyal na singil, magiging pampulitikang singil din ito. Ang mga bansa sa Golpo ay tumitingin sa dalawang panganib ng sabay. Ang una ay pisikal dahil maaring tamaan muli ang mga barkong may kargang enerhiya. Pangalawa, ito'y diplomatiko dahil ang pagpayag sa Iran na kontrolin ng mga aprobadong ruta ay magbubukas ng mapanganib na preseden. Sa ngayon, Hormuz yan. Bukas, anumang rahimeng may lakas sa rehiyon ay maaring gawing politikal na pagkakakitaan ang isang daan ng pandagat. Sumali rin si Benjamin Netanyahu na nagsabing magkasundo sila ni Trump sa mahahalagang issue sa pagharap sa Iran. Sinuturing ng Israel na direktang banta ang rehimen ng Iran at hindi naniniwalang naging mahinahon ang Tehran dahil sa kasunduan. Para kay Netanyahu, patunayang bawat pag-atake sa Hormuz na nakikipagnegosasyon ng Iran habang naninindak. Dapat ipakita ng White House na hindi pag-aari ng Islamic Revolutionary Guard ang ruta. Lalong lumalaki ang pressure kay Trump matapos ang pag-atake habang kasama ang mga leader ng NATO habang isinusulong niya ang kanyang pananaw sa lakas, gastusing militar at katapatan ng mga kaalyado. Alam ng Islamic Revolutionary Guard na hindi nila kailangan talunin ang Estados Unidos sa harapang labanan. Sapat na ang magdulot ng gastos, takot at kawalang katiyakan. Ang pag-atake ng drone sa oil tanker ay maaaring magpatigil ng ruta, magtaas ng insurance, galawin ang presyo ng enerhiya at ilagay sa alanganin ang mga kaalyadong gobyerno.
Ito ang digmaang ubusan na sinusubukang ipataw ng Teheran. Kaunti na lang ang opsyon ni Trump na yon. Maaring palakasin niya ang hukbong dagat, hingin ng magkasanib na tugon ng NATO at pilitin ng Qatar, Saudi Arabia at UAE na tanggihan ang mga rutang ipinapataw ng Teheran. O gumamit ng bagong parusa sa mga estrukturang konektado sa Islamic Revolutionary Guard. Kung maibalik ni Trump ang ligtas na pagdaan ng hindi sumusuko sa rehimen na ililigtas niya ang otoridad ng Amerika sa kritikal na bahagi ng krisis. Habang di pa ito nangyayari, bawat bagong barkong tinatamaan ay magiging panibagong pagsubok kay Trump sa Estados Unidos at sa pangakong lakas ng Amerika ang nagtitiyak ng kaayusan sa Golpo. Maraming salamat sa panunood ng video na ito hanggang sa dulo. Suportahan ninyo ang aming proyekto at mag-ambag ng pinansyal sa pamamagitan ng Pixky na makikita sa inyong screen. Kami ay independent channel na nagbibigay ng totoong impormasyon. Malaking tulong ang inyong ambag para magpatuloy kami.